Sumilay ang malukong ngiti sa gwapong mukha ni Clarence. Sa wakas, napapayag na rin niya si Eunice para magdala ng kanyang anak na magiging tagapagmana. Anak lang naman ang kailangan niya, hindi niya kailangan ng asawa. Subalit si Eunice na may napilitan lamang. Alam ng Diyos kung gaano siya nasuklam sa napakababaerong lalaking ito. Subalit wala naman siyang mapagpipilian, kundi ang mapilitang makipagkasundo kay Clarence de la Merced, ang lalaking ubod ng babaero. Ilang babae na bang itinapon nito na parang basahan lamang pagkatapos pagsawaan? Isa na nga sa naging biktima nito ay ang kanyang best friend na si Ara, na nagawa pang magpakamatay dahil sa sobrang sama ng loob. At ang walang hiyang lalaki, umasta pang inosente. Hindi na mabilang kung ilang ulit na siyang nililigawan ng lalaki. Ngunit paulit-ulit rin niya itong binigo. Nakasangla ang lupa't bahay nila, pati ang lupang sinasakan ng kanyang tatay. Ninakaw kasi ng sugarol niyang Kuya Anton ang titulo ng kanilang lupa para isanla sa isang mayamang negosyante na walang iba kundi si Clarence de la Merced. Kaya naman ngayon, nanganganib na makulong ang kanyang tatay sa oras na hindi maibalik sa tamang petsa ang perang nilusta ng kanyang kuya. Ngunit sa ang kamay naman ng langit nila kunin ang pambayad nito. Nagkasakit pa ang nanay Esther niya dahil sa sobrang pag-alala, habang ang tatay Carding naman niya'y natulala na lang na tila ba nawala na ng ganang mabuhay pa. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Eunice. Kailangan niya ng kumilos bago pa mahuli ang lahat. Nilunok niya na ang pride na tanging natira na lang sa kanyang pagkatao. Pumunta siya sa opisina ni Clarence para makiusap na sa puntong ito, kailangan niyang magpakumbaba. Kung kinakailangan magmamakaawa, gagawin niya. Basta ibalik lang ng negosyanteng si Clarence ang titulo ng kanilang lupa. Kahit buong buhay pa siyang magpaalipin sa lalaki, pinapangako niya. Sa isang iglap, napasa kamay niya na si Eunice nang hindi man lang siya nahihirapang manligaw. Ganito lang pala kadali. Ngiti niyang ani. Sa totoo lang, si Eunice lang ang nag-iisang babae kaya wag na po kayong mag-alala. Mahinahong paliwanag niya na pilit ikinukubli ang sakit na nararamdaman. Saglit na natigilan ng kanyang tatay. May mabuting puso pala ang Clarence na yun? Alanganing wika nito. Tumango na lang si Eunice para hindi na humaba pa ang usapan. Kung sa bagay, kilala naman ni Mang Carding ang kanyang anak. Alam niya na hindi ito basta-bastang maloloko ni Clarence. Sa tahanan ni Clarence, nabigo ang binata na makuha ang atensyon ni Eunice. Hindi man lang niya mahagilap sa buka ng dalaga ang kahit katiting na pagsiselos every time na mag-uwi siya ng babae. Samantala, natutuwa pa si Eunice. Pabor pa para sa kanya na mabaling sa ibang babae ang pagnanasa nito sa kanya. Halos magtatatlong buwan na si Eunice sa poder ni Clarence, pero hanggang ngayon, wala pa ring naganap sa pagitan nilang dalawa. Ewan ba, bakit pagdating kay Eunice, tumitiklop siya. Makita lang niya ang matalas na tingin ng dalaga sa kanya, kaagad manghihina ang katawan niya. Kung alam lang ng babaeng ito kung gaano siya kasabik na makuha na ito.
Napapahay na lang si Clarence sa labis na panghihinayang. Samantala, nagtataka naman si Eunice kung bakit parang iniiwasan siya ng lalaki. Halos hindi na nga niya ito nakikita sa loob ng bahay. Wala na ito pagkagising niya. Minsan naman, nagmamadali itong umalis kapag naabutan niya ito sa umaga. Ni hindi nga siya makuhang tapunan ng tingin ng lalaki na para bang isa siyang virus na nakakahawa. Bagay na ikinataas ng kilay ng dalaga. Ito pa ang may garang mandiri sa kanya. Samantalang sa kanilang dalawa, ito ang tiyak na magkakaroon ng sakit dahil sa kung sino-sinong babae na lang ang tinitira. Busangot niyang ani. Basta mabubuntis man siya o sa hindi, basta pagdating ng 2 taon, tapos ang kontrata. Paninigurado niya. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Clarence. Ilang araw na ba siyang balisa, ni wala na nga siyang magawang maayos sa kanyang opisina. Mukha ni Eunice ang umuukupa sa buong sistema niya. Ano nga ba ang gagawin niya para makuha ang babae? Problemadong tanong niya sa kaibigang si Jerome. Bumunghalit ng tawa si Jerome na matalik niyang kaibigan matapos niyang maipagtapat ang hirap na pinagdaanan ngayon. Hindi makapaniwala si Jerome na isang babaeng probinsyana lang pala ang magpatiklop sa matinik na lalaki. Curious tuloy ang kaibigan niya na makitang dalaga. Bagay na tinutulan naman na mangyari ni Clarence. Takot siyang maagaw ni Jerome ang dalaga. Hindi maipagkailang gwapo rin si Jerome at tulad niya, mapera. Nagsisilos ka ba, dude? Biro ng kaibigan na mariing itinanggi naman ng binata. Napahalakhak tuloy si Jerome. Halata naman sa kilos at pananalita ng binata. Nangako naman si Jerome na hindi niya agawin ang dalaga. Sa katunayan, pinayuhan pa niya ang kaibigan kung ano ang dapat na gagawin para umamo ang dalaga sa kanya. Sa totoo lang, hindi pa nangyayaring nanuyo siya ng isang babae. Sanay kasi si Clarence na sa isang kindat lang makukuha niya na ang babaeng magugustuhan. Pero kakaiba itong si Eunice. Sa isip niya, oo nga, anak lang ang kailangan niya. Subalit hindi naman basta sa kung sinong babae na lang. At si Eunice ang babae na napili niya. Laruan lamang para kay Clarence ang mga babae. Pinaparausan. At katulad ng nanay niya, mga mukhang pera. Mga babaeng hindi makontento sa isang lalaki. Hindi niya maaring makalimutan kung paano nagmamakaawa ang kanyang ama para huwag lang iwanan ng kanyang nanay. Kahit ilang beses na nga itong nahuli ng kanyang tatay na may ibang lalaki. Handa pa rin itong patawarin ng kanyang tatay. Buo nga ang pamilya. Pero kumakalam naman ang sikmura. Galit na wika ng kanyang nanay. Nakakasawa na ang ganitong klasing buhay. Dagdag pa ng maarting si Claudia habang abala sa pag-iimpake ng mga damit. Tahimik lang na pinakikinggan ni Clarence noon ang mga masasakit na salita ng kanyang nanay. Samantalang ang tatay naman niya'y nagpatuloy pa rin sa pagmamakaawa. 5 taon lang si Clarence noon, pero hanggang ngayon malinaw pa rin sa kanyang gunita ang ginagawang kababuyan ng kanyang ina sa loob pa mismo ng kwarto ng kanyang mga magulang. Nag-uuwi ito ng lalaki sa tuwing nasa trabaho ang kanyang tatay. Minsan pa nga naabutan pa ito ng tatay Dario niya. Pinapatawad pa rin ito ng martyr niyang ama. Ganon kamahal ng kanyang tatay ang malandi niyang ina. Kaya naman, hindi siya masisisi kung ganon na lang kababa ang tingin niya sa mga babae. Hindi na muling nag-asawa pa ang tatay niya. Siguro nadala na. O baka mahal pa rin ito ang kanyang nanay. Dalangin na lang niya na sana'y hindi na ito babalik pa. At baka muli na namang patawarin ito ng tatay. Pansin naman niyang matamlay ang kanyang tatay at labis siyang nahabag dito. Kaya naman, sinisikap niyang pagbutihin ang pag-aaral para man matuwa ang tatay Dario. Ngayon, nasuklian na rin niya ang paghihirap ng kanyang ama. Mayroon na siyang matatag na hanap buhay at sapat na perang ipon. Ngunit ang tatay Dario niya ay pinili pa ring mananatiling simple. Pinilhan niya ito ng lupa sa probinsya para mag-alaga ng mga hayop. Gusto na nitong tumira sa tahimik na lugar. Kung sa bagay, mas makabubuti sa kanyang tatay
ang maging abala para mawala ang pananamlay nito. Naroon naman ang mag-asawang Mang Berting at Aling Sonia na kanyang katiwala at isa pa, para na rin hindi ito makita ng kanyang nanay kung sakaling bumalik ito. At nagkatotoo nga ang kanyang hinuha. Bumalik nga ang kanyang nanay. Malayong malayo ito sa dati. Pumayat ito at ang laki ng itinanda. Halata na hindi masaya sa buhay na pinili. Bakit po kayo naririto? May diing wika niya. Hindi man lang ito sumagot. Sa halip, unang hinanap nito ang kanyang tatay at nakuha niya na ang motibo nito. Magdadrama, ano pa ba? Para muling patawarin ng kanyang ama. Wala siya dito. Maiksi niyang tugon. Hindi niya mapapayagang babalik na naman ito para muling guluhin ang nanahimik ng buhay ng kanyang ama. Inaabutan pa rin niya ng perang babae bago niya ito pinaalis. Since nananay pa rin naman niya ito, babalik ta rin man ng mundo. Halos hindi na nga sana tanggapin ng kanyang nanay ang pera. Ang nais lang daw nito ay ang kapatawaran nilang mag-ama. Subalit, hindi na maniniwala pa si Clarence. Ilang beses na ba itong pinatawad ng kanyang tatay noon? Malamang, bumalik ito dahil ngayon mayaman na siya. Nitong mga nakaraang araw, patong-patong na ang inaalala niyang problema. Hindi tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa kanyang pamilya. Patuloy lang ang pag-ikot ng mga araw nang hindi namalayan ng isang umaga, nagbago bigla ang pakikitungo ni Eunice sa kanya. Nagulat na lang siya na halos hindi makapaniwala nang nginitian siya ng malditang babae. 7 buwan na pala ang lumipas mula nung dumating si Eunice sa kanyang bahay. Halos malaglag ang puso ni Clarence sa abnormal na tibok nito. Totoo ba yun? Una malikmata nga lang ako. Umiti nga ba talaga siya sa akin? Hindi makapaniwala niyang ani. Sa wakas, napaamo na rin niya ang masungit na dalaga. Effective talaga ang payo ni Jerome. Dapat niya lang nailibre ito. Biro mo ba naman, pinilit niyang umiwas sa mga mapang-akit na mga babae. Hindi nila alam kung gaano siya nagpipigil. Maipakita lamang niya sa dalaga na siya talagang nagbabago na. At pinaninindigan niya ito. Lahat ng sinabi ni Jerome, ginawa niya at pagkatapos lang ng ilang buwang pagtitiyaga, nagtagumpay siya. Hanggang sa nangyari na nga ang matagal na pinapangarap ni Clarence. Sa wakas, buntis na si Eunice. Buntis ng babaeng pinapangarap niyang magiging ina ng kanyang anak at magiging mga anak pa. Dahil mula sa araw na iyon, wala nang kontratang namamagitan sa kanila. Masayang ipinagtapat niya sa dalaga. Ngunit tila ba hindi pa rin nilolobayan ng pagsubok ang binata. Masaya pa naman siyang umuwi sa gabing iyon. Bit-bit niya kasi ang pasalubong para kay Eunice. Lalo na ang nirequest nitong manggang hilaw na bagong pitas. Kusa na lang naglaglagan ang bit-bit niyang mga paper bag. Nang salubungin siya ni Manang Cora, kakaalis lang daw ni Eunice. May dalang maleta habang umiiyak at hindi sinabi kung saan pupunta. Bakit? Anong nangyari? Tanong niya sa Ale. Ngunit wala namang alam si Manang Cora. 30 minutes pa lang ang lumipas nung huli siyang tumawag sa dalaga. At excited pa nga ito sa pasalubong niya. Nakailang ulit niya nang tinawagan ang dalaga, ngunit hindi man lang ito sumasagot na ipinag-alala ng binata. Hanggang sa tuluyan ng hindi na ito makontak pa. Sobrang nag-alala siya at hindi man lang niya maalala kahit anong pigapan ng kanyang isip. Kung may nasabi ba siyang masama o may nagawa ba siyang mali. Samantala, hindi pa rin naaampat sa pagtulo ang mga luha ni Eunice. Kasalukuyang lulansya ng bus pauwi sa kanyang probinsya. Labis siyang nasaktan kung kailan na natutunan niya ng mahalin ang binata, kung kailan na ibinigay niya na ang lubos na tiwala sa lalaki, sa kanya pa nalalaman ang kawalang hiyang ginawa ni Clarence. Kagagawan pala ni Clarence kung bakit nasanla ang lupa at muntik pang ikinakulong ng kanyang tatay.
Si Clarence ang nag-udyok sa kanyang kuya Anton para mapilitang isang laang titulo ng lupa't bahay nila. Bago pa lumayas ang kanyang kuya para magtago, nalaman na nito ang masamang pakay ni Clarence. Hindi daw nito matatanggap. Natatanggihan lamang siya ng isang babaeng probinsyana lamang. Kaya ngayon, napagtanto ni Eunice na puro pagpapanggap lamang palang lahat. At ang uto-utong si Eunice ngayon, naging kabilang na sa mga babaeng pinapaluha ni Clarence. Ngunit hindi siya makapapayag na matalo siya ng binata ng ganun-ganun na lang. Manigas ito. Asik niya. Hindi niya ibibigay ang kanyang anak dito. Pinapangako niya. Buti na lang kaagad siyang tinawagan ng kanyang kuya matapos mapag-alamang nasa pamamahay siya ngayon ng lalaking nanggigipit sa kanyang pamilya. Ngunit paano niya ngayon maipapaliwanag sa kanyang pamilya na nahulog na pala siya sa bitag ng manlolokong si Clarence de la Merced? At ang masakla pa, pati puso niya nabihag na rin ng binata. Oo, minahal niyang lalaki pero hindi kayang pauwiin ng pagmamahal na yun ang galit niya dito. Lanlaki ang mga mata ni Eunice nang bumungad sa kanyang pagdating sa kanilang tahanan ang lalaking kinaiinisan niya hanggang buto. Ang walang hiya na una pa palang dumating sa kanya. Kahit anong mangyari, hinding-hindi na muli siyang magpaloko pa sa tusong lalaki. Malawak ang ngiti ng kanyang mga magulang nang sumalubong sa kanya. Nay, Tay, anong nangyari? Naguguluhan niyang tanong. Ayos na anak, naipaliwanag na ni Manugang sa amin ang lahat. Masayang wika ng kanyang tatay Kerding. Oo bunso, nandito si Bayaw para formal na hingiin ang mga kamay mo. Dugtong pa ng kanyang kuya na para bang wala man lang nagawang kasalanan ang binata sa kanila. Samantalang pinagpapawisan na ng hindi mawari si Clarence. Sa totoo lang, ito ang pinakamahirap na pagsubok na pinagdaanan niya sa buong buhay niya. Sisilong para sa kanya ang magpasa ng business proposal. Pero bakit pagdating kay Eunice, tila ba nawawala siya sa huwisyo? Sa isang iglap, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang lalaking dapat nilang kamuhian, ngayon buong puwersa pang kinakampihan ng kanyang pamilya. Tuwang-tuwa pang mga ito, lalo na ang Kuya Antonia na hindi magkaumayaw sa pagkalkal ng mga sandamakmak na pasalubong mula kay Clarence. Ang kuya talaga niya, napakadaling nauuto sa isip niya. Sa araw ding yun, binawi niya na ang lahat na sinabi niyang masama laban sa binata. Mahal naman talaga niya ito. At saka buntis na nga siya. Magpapakipot pa ba siya? Buwan lang ang lumipas. Natupad na rin ang pangarap ng binata, ang iharap si Eunice sa altar ng simbahan. Pinapangako niyang si Eunice lamang ang nag-iisang babaeng mahalin niya habang buhay at umasa siyang ganun din si Eunice sa kanya. Hindi man niya masabi-sabi, pero nangangamba pa rin siya na balang araw bigla na lang magbabago ang kanyang asawa. Hindi inasahang dumating ang nanay Claudia niya sa araw ng kanyang kasal, na lihim naman niyang ikinatuwa. Iniwan na daw nito ang lalaking kinakasama. Ngunit para naman sa kanya, sanay na siya doon. Iiwan at may ipapalit na naman na iba. Sa wakas, nagkaharap na rin ang kanyang mga magulang. Kung tatanggapin man muli ito ng kanyang tatay, wala naman siyang magagawa. Subalit, naninindigan na ang kanyang tatay Dario. Sanay na daw ang tatay sa buhay na mag-isa at masaya na ito sa bukid kasama ang kanyang mga alaga. Sa madaling salita, sapat na hanggang kaibigan na lang sila. Pinatunayan at talagang tinupad ni Clarence ang ipinapangako niya sa asawa. Si Eunice naman, hindi pinagsisihan na pinakasalan ang babaerong si Clarence de la Merced. Sa katunayan, proud pa nga siya dahil napatino ng babaeng probinsyana ang certified playboy na asawa.